Amahan naman to siya ni Jean, nagipabuhat og mga kuan. Ani Jean, calling. Gipabuhat man to siya og mga papel para kinsay gusto mo kuan mo plead sa atong vacation Bible school sa mga bata sa April, May. Ay kuan na. May magutong na yung mga papel. Ina kumunta siya ni Jean. Pwede man mubuhat karon og mga papel, papel para mapanghatag ko niya. So, ana na lang. So, ang tinuod nga kalipay sa usa ka Kristohanon. Amen? Sa Lucas chapter 10, verses 17 of 20. So, akong basa sa verse 17, kamo sa verse 20. Sa pagbalik ni Antong 72 kasumusunod, malipayon gayud sila o mingon sila kang Jesus. Ginoo, bisan ang mga daotang espiritu, mituman kanamo pinaagi sa imong ngalan. Verse 20. Kaya pa kalipay doon sa mga espiritu, malipaman kaninyo, hindi pa kalipay inyong ngalan na sulat dito sa Mag-amputa. Lord God, salamat kay Ginoo sa nining kabuntagon, Panginoon, sa kadasig, O Lord God, nga gihatag mo kanamo. Aniya karon kami nining lugara, kauban ang magkaigsunan, Panginoon, para padayon kanamong simpahon, O Lord God. Empower us, Banal na Espiritu, nga padayon kami makasimba sa iyo sa Espiritu at kamatuoran, O Lord God. O we acknowledge, O Lord God, that apart from you, we can do nothing in doing spiritual things, O Lord God. Mao ka na Ginoo nga ang imong grasya, ang imong tabang, ang among gipangayong kanunay, O Lord God, para kami ay angayan, Ginoo, sa imong atubangan kanunay, Amahan. Salamat kay Ginoo, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Matod pa din sa verse 20, apan ayaw kamo kalipay o paglipay, tungod kay ang mga daotang espiritu mituman kaninyo. Kung dili, so gikorek sa atong Ginoong Kristo ang ilang mindset. Kung dili paglipay kamo kay ang inyong ngalan na hisulat na dito sa langit. So, ang pulong sa Ginoo gihatag kini, ang written word of God nga nasa Bible, kanatong iyang katawhan para mahimo natong kining roles sa atong daily lives. Dili lamang basahon pag Domingo, kung dili kada adlaw gisugo sa Ginoo nga basahon nato para ang atong mindset ay maiayos according sa mindset sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo, according gyud sa iyang kasing-kasing. O maikore kita sa atong mga sayop nga pagtuo. Gani ang 72 ka mga disciples, okay kayo nila pero gikurik pagin sila sa atong Ginoong Kristo. Munang anatay mga Bible. Munang kung dili nato basahon ang Bible, malisod tang ikurik sa Ginoo. Amen? Malisod yun kay unsa may ikurik sa Ginoo nga wala man nato basaha ang iyang batas, ang iyang rules nga ihatag kanatong mga Kristohanon. Matod ko pa sa una, pasagdi ang mga dili Kristohanon dahil wala gina sila'y amor. Saning amor? Gugma. Spanish man ito. Wala gina sila'y gugma nga mubasa sa Bible. Gani ang mga Kristohanon. Kadalasan wala din, no? Kadalasan wala gugma nga mubasa. Muna nga na ang Bible. We are living in a time people claiming to be Christians are offended by the gospel. The very power that could make them godly, nagka-offend sila. Mga nag-ihatag matod pa sa atong Ginoong Diyos no Apostle Paul, ang tibuok kasulatan from the Old Testament down to the New Testament ay kinasihan sa Diyos or gilamdagan sa Diyos para ang mga tao sa atong Ginoong Diyos ay makatuon sa pagkinabuhing godly. Righteousness, mahimo silang matarong atubangan sa atong Ginoong Diyos. Munang hinungdan, pero muni ang kamatuoran karon nga bisan mga Kristohanon gaka-offend na sa Bible. Munang daghang mga simbahan nga dili naga tudlo sa mga kuan
mga sala dahil maopinon niya ang ilang audience. Dili kagaya sa mga prophet sa una nga bahalag maupin ka diha. Then sa Luke chapter 10 verses 20 o 20 to 20, 17 to 20, gikan sa usa ka misyon ang 72 ka disciples sa Ginoong Hesus. Then happy kayo sila tungod sa success na ilang na-achieve. Kay mismo ang mga daotang espiritu may submit kanila. So munang context din is 17 to 20. Tungod niini, nalipay usab ang Ginoong Hesus sa report sa iyang mga disciples. Pero iyang iayos ang ilang mindset or belief concerning the spiritual things. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo sa John chapter 16, 15. John chapter 15 verses 1 to 8, pataas pa niya, nga matod pa niya, kita ang mga sanga siya, ang uba siya, ang punuan. Apart from Him, we can do nothing. Kung mabulag ta sa atong Ginoong Hesukristo, wala kitay mahimo bisan unsa pa atong kabride. Unsay wala natong mahimo? Sa pangata ba dili? Sa pagbuhat sa mga budang nga makalipay sa iyang kasing-kasing spiritual things. Apart from me, you can do nothing. O ang hiwalay sa atong Ginoong Hesukristo ay adang tapukon o pagasunugon niya. Kinsa ang pagasunugon niya? Ang mga sanga nga wala namunga. Unsa ang bunga sa mga sanga nga gustong i-expect sa atong Ginoong Hesukristo? Unang-una ang atong pagkatao. Ikaduha na lang ang tao nga madala nato sa iyang kingharian. Mahimo tayong spiritual channel of blessings ngadto sa uban dahil sama ka nato makadawat usab sila sa salvation nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Mingon si Jesus kanila, muning nalipay si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas gikan sa langit, nga sama kakalit sa kila. So kining pananaw ni Jesus Christ ay wala pa nahitabo, pero sa kung ginahitabo na, ay pildig yun ang yawa, napildig ang yawa. Pero mahitabo nga si Satanas ay mahulog sa langit dahil ngayon ay doon na pa siya access sa kalangitan, sa tubangan sa atong Ginoong Diyos, diin kanunan niyang isumbong ang mga Kristohanon pag nakasala o tanawa ang imong anak ko o nagsala-sala. Sige lang tong TikTok. Sige lang. Ayaw yung tanawa yung mga anak. So muna mahitabo kini in literal yun ay sa panahon na sa Great Tribulation. Katong giingon sa chapter 10 ba to? Nga nagkira, chapter 10. Nagkira si Michael, the archangel, o si Satanas sa langit. Napildi si Satanas. Kauban siyang mga kampon o gihulog sila sa yuta. Kawawa daw ang yuta. Dahil naanak ang yawa physically dili sa yuta. Or nianagin siya sa literal nga sa yuta. Karon kuan pa lang siya. Mura pa lang yung karon ang yawa. Nagsuroy-suroy pa lang karon. Pero doon na pa siya access sa langit. Niningi kayo na, wala na siya access sa langit. Kung matupad na niya ang verse 18. 19. Gihatagan mo kamo og katungod aron madaog ninyo ang mga daotang espiritu kang tanan nga gahom sa atong kaaway nga si Satanas. O dili gayud kamo maunsa. So naa ka nato ang gahom nga ang yawa, makapun sa yawa ay dili makapanghilabot sa atong mapildi sila. Pero pag-abot sa verse 20, mutong i-correct pag-yun sa atong Ginoong Hesukristo nga ang inyong ngalan makasulat sa langit mo na ang lubos ninyong kalipayan. So unsa ba ang insaktong kalipay? Dapat ang usa ka Kristohanon. So simple lang, di ba? Kung ang iyang ngalan nakasulat sa libro sa kinabuhi sa Ginoong Hesus. Dahil maoragid na ang ticket na to para makasulod ta sa gingharian sa Diyos sa kalangitan. Ang atong ngalan na isulat sa notebook sa atong Ginoong Hesukristo. Tapos na inagutanan sa una sa mga diskusyon na mo, paano kung nagsala-sala ang mga Kristohan?
di niya pasundon sa langit. Di irisuna sa niya ang ngalan nila dito sa aklat sa notebook sa Ginoo. Di hugaw na kayo ang notebook sa Ginoo. Problema na sa Ginoo. Di na nato problema. So, ay mga discussion ngayon na. Praise God. Tubig pa. Tubig pa. Uy na. Sige mo ikot-ikot. So muni ang ingon nga sa pagbalik niya itong nabasa natin na ganyan verse 20 na lang. Apan ayaw kamo paglipay tungod kay ang inyong paglipay nun kamo kay ang inyong ngalan na isulat dito sa langit. Nganong importante man kaayo ang ngalan sa usa ka tawo nga mahisulat sa notebook sa atong Ginoong Hesus. Murag figure speech ni siya, pero ang kuan yun, ang iyang main na message ani, o ang iyang message ani, murag notebook hapon yun, nga naagid dapat ang atong ngalan. So paano ba masulat? Tungkol kay mao kini ang tikit sa usa ka tawo ngadto sa gingharian sa Dios para siya makasulod. Be? Sige, tanawang ta sa din eh. Unya nang paano ba masulat atong ngalan? Dahil, kuhan kayo ni, dahil nag-ingondaan ang atong Ginoong Kristo, nagpasidaan siya nga, dili tanang tao nga mutawag kanako nga, Lord, Lord, Lord. Kay halos na ng tao gatawag sa Ginoo nga, Ginoo, Ginoo, Ginoo. Matod pa niya, dili tanang tao pasudlon ko sa iyang akong gingharian. Kadto lamang ang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan. Halos tanang tao na mutuo og Dios mutawag og Lord. Murag parehas to sa giingon ni Noel. 43, no? Ang gipili sa inyo. 43 are invited. 40 plus are invited. But 8 only are selected. 9 are selected. Napili. So na nga, tanaw na to. Nakita ko sa judgment din na siya. Nakita ko sa ang mga nangamatay, inila o dili inila, nga nagatindog sa tubangan sa trono, ipang-abrihan ang mga libro, i-explain ko ni last week, ipang-abrihan ang mga libro, laki pang libro sa listahan. Sa mga nakaangkon o kinabuhi nga walay katapusan, otro kong ikuan ha, kining mga libro, mauni ang libro sa mga religious nga mga tao. Mga reliyoso nga mga tao nga devoted kay sila sa ilang religion, pero dili kay sila devoted sa Ginoong Jesucristo, sa atong Ginoong Diyos. Makikpatay sila sa ilang religion, pero dili sa atong Ginoong Diyos. Muna nga ang ilang mga pangalan, ang ilang mga binuhatan nakalista sa mga libro, plural. Kaya ang ilang mindset sa kaluwasan ay mahitungod sa maayong mga binuhatan. Maluwas ako, pinaagi sa pagbuhat ko ang maayo. Pagkatubang ko sa Ginoo, na siya'y timbangan murag sa Hall of Justice nga timbangan, timbangon ang daghan nga maayong binuhatan o daotang binuhatan. Pagdaghan ang binuhatan nga kuan makalangit ako, dili na mao ang giingon sa Biblia. Muna nga nasa libro nga singular, mao na ang Book of Life sa atong Ginoong Jesucristo. Lakip ang libro nga gilistahan sa mga nakaangkon o kinabuhi nga walay katapusan. Ihukman ang mga patay, sumala sa ilang mga binuhatan nga nasulat dito sa mga libro. So ang mga nasulat sa mga libro, mga religious, dili gid sila makasulod sa langit. Ang ilang padungan sa impyerno. Unsa ang impyerno? Grabe nga kasakit ang impyerno. Grabe nga kasakit. Kinsa ang sigig istorya sa New Testament sa impyerno? Ang atong Ginoong Jesucristo lamang. Sila ni Apostol Paul, mga apostles, wala kaya sila nag-istorya sa impyerno. Ang atong Ginoong Jesucristo lamang. Matod pa sa verse 15, og si bisan kinsa ngalan, wala dito sa libro nga gilistahan sa mga nakaangkon, o kinabuhi wala makasulat sa libro ng buhay ni Jesus Christ, nga walay kalabusan, kitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mo kini ang gitawag nga ikaduhang kamatayon. Nga namatay na sila physically,
itampog pagin sila dito sa kalayo sa impyerno ug mag-anto sila dito, tagaan sila og kinabuhi, glorified body. Ang mga Kristohano tagaan og glorified body sa Ginoo pero muadto sila sa paraiso sa Ginoo. Ang mga dili Kristohanon wala nakatuman sa kabubuton sa Dios Amahan, tagaan sila glorified body kaso lang ilabay dito sila sa lake of fire. Munang diferensya diha. Pagkat banhawon ang tanang tao, ang uban dito sa destruction o ang uban dito sa glorification. Sumuna nga, matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, kung ang imong kamot, mga kamot ka, sige siguro panumbang ni kamot Kung ang imong kamot, mo'y modala ka nimo sa impyerno, putla ka na, kabasa. Kay mas maayo pang musunod ka sa langit nga walay kamot, kaysa kumplito ang imong kamot pero muadto ka sa impyerno. Kung ang imong tiil, kanang munang gagamiton sige ni Duterte nga figure of speech nga ang singalan na ni figure of speech. Hyperbolic. Babata mo na to, hyperbolic. Muna yan, na dili mo pwedeng illiteral, pero ang mensahe, maugyod, grabe gid ang mensahe. Kung ang imong mga mata, mudala ka nimo sa impyerno, lugita ang imong mata para makaadto ka sa langit. Matod pa sa atong Ginoong Jesucristo. Sila ni Apostol Paul, sila ni Apostol Peter, walang misulti yung inana. Ang atong Ginoong Jesucristo lamang dahil ang mga tao nga moadto sa impyerno dili mamatay. Dahil ang impyerno gibuhat sa Ginoo para dili mamatay ang tao nga ilabay dito kung dili punishment sa iyang pag-reject sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Nagpakamatay ang atong Ginoong Jesucristo, wala siya motoo. Muna nga, ang lake of fire ay butangan sa mga tao nga dili sila mamatay, kung dili ifani sila hangtod sa hangtod. Muna ang gugma sa Ginoo. Nganong gugma man ang Ginoo? Dahil gipasidanan niya ang mga tao, labi na ginang mga Kristohanon, nga musunod sa iyang kabubuton para dili siya mag-antos hangtod sa hangtod. Amen? Muna ang impyerno. Muna ang lake of fire. Na kung unsay matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, kung asa ang imong bahante, at tuwa usab ang imong kasing-kasing. Kung ang imong bahante ni aras sa kalibutan, impyerno kagyod. Kay muna ang gisulti sa Biblia. Muna ang gisulti sa Biblia. Unsa ba kining linaw nga kalayo or lake of fire? Muna ingon ang Ginoong Jesucristo nga mas malipay ka dahil makalingkawas ka sa kalayo, sa lawang. Unsa ning lawang? Tagalog man nino lawang apoy. Lake of fire, English man to. Unsa ning lake of fire? Linaw. Binisay mo lawa? Alinaw. Alinaw. Ano pala sa laki lanaw lake, no? Lake lanaw, linaw. Sa Binisaya. Di ba na yung lake lanaw? Linaw. Sa lanaw. Kung sa makining linaw nga kalayo or lake of fire. Revelation chapter 20 verse 15, mao kini ang gitawag nga ikaduhang kamatayon. Sa una gani abi nako ning kwan, abi nako istorya mi dito bukas Manila mga kauban nako nga kwan nga stay sa simbahan nga tulo ka klase ang kamatayon nang ako kwan sa una. Mahitungod sa born again. Dahil wala ka pa na born again, patay ang imong espiritu, number 1. Nung bisag na born again ka na, namatay ang imong lawas, ikaduhang kamatayon, number 2. Di kini ang lake of fire, dahil ang sa impyerno, ilabog pagin sila sa lake of fire, di ikatulong kamatayon. Pero ang gingon din, ikaduhang kamatayon man. So, wala ilalis tao kini siya. Kasi ginawa na. Pero mga ato di ba na ang usa ka tao nga wala pa ma-born again, patay ang iyang espiritu mo nang hinungdan nga, buhion ang iyang espiritu para doon na siya kadasig makipag-istorya sa Ginoo, kadasig magbasa sa Biblia, kay buhi ang iyang espiritu nga maoy makipag-communicate sa atong Ginoong Diyos. Moabot siya og 80 o 90 ka tuig mamatay ang iyang pisikal nga lawas. So, manatong
ikaduhang kamatayon. Moabot siya o namatay ang lawas tapos wala siya musunod sa kabubuton sa Ginoo, impyerno. So muna tong ikatulo. So yon. Ang second death mao ang lugar ng lake of fire. Ang the lake of fire is the judgment and punishment of God to the non-Christians. Mao ni. Ang mga Kristohanon nga nagasunod sa kabubuton sa Ginoo, dili gid sila i-judge sa Ginoo. Pagbalik sa Ginoo, ang Ginoo mahimo nilang amahan. Sila anak sa Ginoo. Pero ang mga tao nga wala musunod sa kabubuton sa Ginoo, sila ang judge. Ang Ginoo ang judge nila. O i-judge din sila nga wala kay musunod ka na ako. Kay nag-ingon ako daan nga dili ang tanan. Mutawag ka na ako, Ginoo, Ginoo, makasunod sa akong gingharian, kadto lamang ang nagabuhat sa kabubuton sa Ginoo. Unsa ba ang kabubuton sa Ginoo? Naa sa iyang written word mo nang hinungdan nga ingon ng Ginoo nga day and night study my word so that you can apply it. Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night. You shall study, reading it with understanding day and night, so that you may be careful, munang rason, nga basahon, you may be careful to do everything, not partial, everything, written in it, then your life will be prosperous and successful. Ang successful sa mga mata sa Ginoo, ang imong ginabuhat according sa iyang written word. Muna nga, to the non-Christian, wala sila kabasa, impyerno gid sila. Sa mga Kristohanon nga gabasa, pero wala nila i-apply, impyerno gyapon sila. Dahil dili sa na-memorize ko ang Old Testament paingon sa New Testament, makaadto ka sa langit, application sa imong gi-memorize. Amen? Dahil without application, there will be no transformation. Gibuhat ang tao according to the image and likeness of God, tungkol sa kasalanan, nagkuba ang image nga sa usa ka tao, munang nagpakamatay ang atong Ginoong Jesucristo, para kung mutuo kita kaniya, maibalik ka na nga image ngadto sa mga tao nga mituo sa atong Ginoong Jesucristo. Kung mahadlok ang usa ka tao sa kamatayon, mas kahadlukan niya ang ikaduhang kamatayon. Amen? Dili ba nga ang mga Kristohanon lamang nga nangamatay ang banhawon ug tagaan sa Ginoo sa kinabuhing dayon? Dili. Banhawon usab ang mga dili Kristohanon ug tagaan og kinabuhi, pero pagkasilutan sila sa Ginoo. Naman na sa Biblia, Pastora? Daniel chapter 12 verse 2. Kining Daniel chapter 12 verses 1 to 3 ay naghulagway sa atong kapanahunan karon, sa end times. Of the end times. Matod pa din og dagan sa mga nangamatay nga atoan na sa lubnganan. Sementeryo. Mabanaw ngadto sa kinabuhing dayon. Kinabuhing dayon. Eternal life. O ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Banhawon gyapon sila, pero distraction ang ilang pagkaadtuan. Kaulawan nga walay katapusan. So bisan si Daniel, bisan ang Ginoong Dios ipakita ni gikuan niya kay Daniel nga mao ni ang katapusan, mao ni sa panahon sa judgment day. Tanan pagabanhawon ang mituo sa atong Ginoong Jesucristo, glorified body, eternal life kauban niya. Wala na'y kasakit, wala na'y pakilak, wala nang tanan dahil bago na sa eternal life. Pero dito sa eternal life nga paingon sa destruction, grabe ang mga tao nga maadto dito. Grabe. Namatod pa sa Revelation chapter 10 man siguro gyapon, namatod pa niya na bisag kamatayon, piliun mo ang kamatayon, huwag mo lang i-reject ang atong Ginoong Diyos, ang atong Ginoong Jesucristo. Ang
kalangitan. Unsa man ning maalamon wise? Those who are wise. Sino yung sa sidlak? Masyahin na. Nagasidlak-sidlak. Ang mga maalamon, ang mga wise, musidlak daw sa kahayag sa kalangitan. Tanong ulit, unsa man ning maalamon? Kini mga wise nga nagatudlo siguro sa mga tao mahitungod sa pulong sa Ginoo, mga sidlak-sidlak sila sa kalangitan. Dahil kung dili ka wise magtudlo, basig ka matudloan. Ang mga maalamon mo sidlak sama sa kahayag sa kalangitan, o kadtong nakakabig og daghan. Dinhi na karon. Pataas ang kamahan. Pakaulawan man sa tanim mo, pastor. Oy. No? Apil man gini eh. Nakakabig og daghan ngadto sa pagkamatarong. Mudanag hangtod sa hangtod sama sa mga bituon. Pangutano ni kwanta dayon ng atong kaugalingon. Singalanan ni atong oo, Otsalo? Ito. Atong ikwan dahil pangutanon dahil nato ang atong kaugalingon. Kung nakakabig ba ako? Dahil ang dili Kristohanon, dili na sila matarong atubangan sa Ginoo. Bisag unsa ilang buhaton nga good work, basahan lang na sa atubangan sa Ginoo. Pero ang nakabig sa usa ka Kristiyan sa pagkamatarong dahil mituo siya sa atong Ginoo sa Kristo ginabuhin niya iyang gituohan, muna ang musidlak hangtod sa kanturan. So dili na dahil pangutana, pila ba ako nakabig? Kung ako ay kuhaon ng akong kinabuhi sa Ginoo, kung makalangit man ko dito sa kuan, munang pamatanas kagulingon dahil nato na baka mo tabo ka nako o mo welcome ka nako. Na kung dili patuod kanimo, wala unta ko din sa langit. Pila ba ka bukang atong nakabig? Muna ang pamutana nga ikaw lang ug ang Ginoo ang makatubag. Amen? Dahil mudan at kagyot hangtod sa kanturan o musidlak sama sa kahayag sa kalangitan. Ay, patsada ka, no? Sa wise nga, musidlak sama sa kahayag sa kalangitan or kadtong nakakabig nga sa matarong nga mudan at hangtod sa hangtod sama sa mga bituon. Parehas lang siguro. Ang wala mo submit sa Ginoo through His written word ay buhion para sunugon. Apan dili siya mamatay sa kalayo sa lake of fire. Kaya ang purpose sa Ginoo kaniya nga nag-reject ay pahirapan man. Munang pagkamayo sa Ginoo. Dahil dili siya katago. Naka-plaster kit kung muni mong buhaton ang bunga ni mo ni. Mo produce niyo ingon ni. Pero kung mausan mo buhaton nga musunod ka gikan ako, kinasing-kasing yun, uban kita. Unang nagingon ng Ginoo nga, dagang mga tao mo subay sa luang kadalan nga ang tumuin niini ay distraction. Gamay lamang ang mga sumpong sa narrow road or narrow gate nga ang tumoy niini ay kinabuhing dayon. Nagingon sa promise nga katong doon ay kuan daw sa at akala natin nga maayo ni nga dalan pero ang tumoy ay destruction. Amen. Hebrew chapter 10 verse 26. Kay kun nakaibalo na kita sa kamatuoran apan padayon paghihapon kita sa pagpakasala, wala na'y halad nga mahimong ihalad aron mapasaylo ang atong mga sala. Kinsay giignan ani? Mga Kristohanon nga Hebrewanon. Ibig sabihin, kung magpadayon pa mo sa Kristohanon sa pagpakasala, ang resulta, wala na'y halad nga mahimong ihalad aron mapasaylo ang atong mga sala. 27. Ang tao nga nagpakasala, nagapaabot na lang sa makahadlok nga paghukom. Nga anong makahadlok?
tungod sa lake of fire. Makahadlok nga paghukom og sa nagdilaab nga kalayo nga giandam sa Dios alang sa mga misutak kaniya. Kaniadto ang mga tao nga makalapas so dininayin sa verse 28 i-compare sa Ginoo ang Old Testament sa New Testament. Kaniadto Old Testament. Kaniadto ang mga tao nga makalapas sa kasuguan ni Moses patyon nga walay kukaluoy. Kung mapamatud-an sa duha o tulo ka tao nga siya tinuod nga nakasala, dunay witness. Patyon daw sa walay kukaluoy. Kung mao ka na, sigurado gayon nga mas grabe pa. Nga silot, ang silot ngadto sa tao nga nagtamay sa anak sa Dios o wala mo hatag og bilis sa dugo nga nagpalikol sa kasabutan sa Dios, nga mao ang naghinlo sa iyang mga sala. Mas grabe pa ang buhaton ngadto sa tao nga sama ni ana kay giinsulto niya ang maluluyon nga Espiritu Santo. So kung girechik mo, kung ang usa ka Kristohanon magigignanan ang usa ka Kristohanon nga nagpadayon para pakasala, practicing Christian lamang siya. Wala makita sa binuhatan. Mas grabe pa daw. Nga naman, giinsulto niya ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo sa krus sa Kalbaryo sa pagpakamatay tungod kaniya. Amen? Kay nailan nato ang Diyos na nagaingon, ako ang manimalos, ako ang bahala nga mosilot, o may nahisulat pa gayon nga nagaingon, hukman sa Ginoo ang iyang katawhan. Unang-una daw, matupasan na ni Apostol Peter, ang paghukom sa Ginoo, una sa iyang katawhan. Tapos matod pa ni Apostol Peter, kung halos dili maluwas ang iyang mga pinili unsa pakaha ang mga tao nga nag-reject sa atong Ginoong Hesukristo. So, ako ang bahala daw, sabi sa Ginoo, ako ang mosilot. O makahadlok kayo kung ang Diyos nga buhi, mao ang mosilot. Grabe, wala kitay madaganan, wala tayong mataguan kung ang Diyos na mosilot. Nga nung silutan, giinsulto niya. Bisang nakabalot na siya sa kamatuoran, pero wala kinin niya buhatan. Bay, kuan daw, bay, andana ang dito sa imperno. Na grabe kayo nga mga tao, matatan nila. Grabe kayo nga mga tao nga dito sa imperno nga grabe mo sakit o gagulhol. Sa kasakit. Nasa medyo mild lang. Ang grabe daw nga mo sakit, katong nakahibalo na sa written word of God, pero wala siya na nung baling na ini. Amen? Mas arang-arang, pero yung kanino gyapon arang-arang tong wala nakahibalo. Nganong nahimong ignorante ang usa ka tao? Dahil wala siya desire na tun-an ang iyang dapat tun-an. Munang ignorante siya. Pero kung doon na siya desire, dili pa siya may mong ignorante. Dahil balang araw makakakuha ka dan, doon naman siya desire. Pero kung wala kayo desire, ignorante ka siya kung tun-santon. Wala pa siya ang desire na tun-an niya. Matthew chapter 10 verse 28, ayaw kamo kahadlok ni adtong mopatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Kadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag dito sa impyerno. Sumuning pasidaan sa atong Ginoong Hesukristo sa audience. Nga grabe, dili daw ta mahadlok sa mopatay tao. Mas kahadlokan nato ang Ginoo. Patyo ng atong lawas, ilabay pa. Kung wala ta mosunod sa iya, ilabay pa. Nabuhi ngadto sa kalayo sa impyerno. Amen? Unsaon ba para masulat ang atong ngalan sa langit o makalikay sa makahadlok nga silot sa Ginoo? Himuong dalan ang Ginoong Hesus pinaagi sa pagtuo kaniya. So, unsay verse ka dani nga himong dalan nato ang atong Ginoong Hesus? Exam sa tagaman. John 14:6. Matod pa ni Pastor Jace. Dito na nato kung mao ba Jace? Mao di ay.
Mitubag si Jesus kaniya kay Tamas. Dahil nagsaan man ko ng atong Ginoong Kristo. Dahil palapit na nga ilansang na siya sa cross. May siguro mga anti-anti na. Tapos nakita sa iyang mga alagad, nakita sa iyang mga apostolis dahil gisulti niya. Tapos nag-worry dayon ang iyang mga apostolis. Nag-uol sila. Munang mingon dahil si Jesus Christ nga, ayaw ka mo kaguol, salig ka mo sa amahan, ug salig usab ka mo kanako. Sa balay sa akong amahan ay daghang dagkong lawak. Muuna ako pag-adto dito, o giandam ka mo sa inyong mapuy-an. Pagkahuman ako adto dito, mubalik ako, o andam ka ninyo o mapuy-an, mubalik ako para kuhaon ka mo. Na kini si Tamas kay bright man si Tamas. Di man ni siya ka totoo lang. Kung dili iya kikuha ng Diyot mo ng scientific Tamas. Mo nang ingon din siya. Ginoo, unsaon man namo pag-adto sa imong adtuan nga wa man ni kabalosdanan. Ginoo Dios, wa si kabalosdanan. Mo nang gitubag sila sa atong Ginoong Kristo. Unsang tubag? Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa man kung dili pinaagi kanako. Dili makaadto ang usa ka tawo kung dili siya mutuo sa atong Ginoong Kristo. Muning akong giingon sa una, dili nato mapalabuan ang maayong binuhatan sa mga Pharisees kung ang atong binuhatan dili pinasikat sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Amen? Kinahanglan unahon nato siya para ma-worthy ang iyang kamatayon sa krus ng Kalbaryo. Mutuo kita kaniya, ay hadayon ta makaadto sa amahan. Dili ta mutuo kay Mary. Kay Maedis Mary, kay maluluyon kay babae. Dili. Ang ingon sa Biblia, si Jesus Christ ang atong tuhan para mo adto ta sa amahan dahil siya ang mag-intercede dahil siya ay Diyos kagaya sa amahan. Amen? So, gihimo natong dalan ng Ginoong Hesus pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So kanang chapter 3 nga passage sa buong chapter 3 sa Book of John ay mahitungod sa pagtuo. Ang born again ay mahitungod sa pagtuo nato sa Ginoo. Sa verse 12 sa chapter 3, ipakita din dito nga kung paano si Moses kung paano giisa ni Moses ang halas nga nakapaak sa mga Israelita o ang mutuo sa mutanaw sa halas nga giisa ni Moses ay dili na mamatay. Ganon daon din si Jesus Christ, giisa siya sa krus sa Kalbaryo para ang mutanaw kaniya, ang mutuo kaniya, dili na mamatay sa dito sa kalayo sa impyerno. So, gihimo natong dalan ang Ginoong Hesus pinaagi sa atong pagtuo. Tanan tang binuhatan, buhaton nato tungod og alang sa atong Ginoong Hesukristo. Munang pagtuo. Dili kay ako na gud ni, di ba? Dili kay ako na gud ni. Munang gingon ni Solomon, trust in the Lord with all your heart. Unsay sunod pa? And lean not on your own understanding. Acknowledge Him, and He will direct your path straight. So, isunod na ito. Kanta man ay kare. O tungod kay siya man, usab ang kamatuoran, si Jesus Christ, tuuhan tagayod ang iyang written word pinaagi sa pagbuhat ni pagkinabuhi sa iyang written word. O tungod kay siya man ang kinabuhi or source of life, tungod sa atong pagtukan niya o pagkinabuhi, makaangkon kita og kinabuhing dayon. Amen? I am the way, the truth, and the life. Walay makapuntagid sa amahan na kung saan nagapuyo sa langit kung dili mutuo sa atong Ginoong Kristo. Tungod sa atong pagtukan niya o pagkinabuhi sa written word, malipayon siyang muhatag ka nato sa kinabuhing dayon o malikayan nato ang zero sa lake
of fire. Amen? Wala gi gusto mo adto sa impyerno. Gani tanang tao na yung mga believe nga tanang tao mo adto gid sa langit dahil gugma ang Dios. Kung walay requirements, na may gihatag og requirements sa Ginoo nga motuo sa atong Ginoong Jesucristo. Kung walay requirements, tanang mga tao mo adto sa langit, walay impyerno. Dili mo buhat ang Ginoo og impyerno. Kay tanan man mo adto sa langit. Ang problema, nagbuhat siya ng impyerno dahil ang dili makapasa sa iyang requirements ngadto sa impyerno. Arang-arang lang man tatong purgatorio ra. Hallelujah na lang, bisag purgatorio lang kay ang purgatory, purge man guna. Muagi ka sa purgatorio, lugar sa purgatorio o i-purge ka dito. Murag ko anong ka dito, ipitog ka dito para makuha imong mga sala. Sa tabang sa mga abuloy sa imong kamag-anak dinhi sa kalibutan, mga pamisa nila, sa pag-purge sa imo, makalukso ka na dahil dito sa langit. So, unang purgatorio. Kinsa ka din ang purgatorio sa ato, no? Wala magi-purgatorio. Diretso magi sa impyerno. Sama tama na. So, muna nga, magtinodanay kita. Amen? Magtinodanay kita, di kita magtsampa-tsampa. Matthew 7:21, dili ang tanan nga motawag ka na ko Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Kundili, kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga ato sa langit. Ang kabubuton sa amahan nga ato sa langit na sa atong mga cellphone, nagibasa ni Kuan, ni Darling, na diya ang kabubuton sa Ginoo. Na, ito pa pwede cellphone niya. Na sa atong mga tap, sa nakatawan. Dagkamay namang na-tap atong mga cellphone ng jagan. So, padala-dala na ito. Isang nata sa jeep. Nata sa bus. Makabasa ta sa pulong sa Ginoo kaya di kahit ta maulaw. Na ang atong gibasa katong libro nga King James kadako kayo. Cellphone na. Kahit na mo nang konbansa. Mo nang advantage. Kausay, kaulaw man kita. Kaulaw ta nga mga born na kita. Kaulaw ta sa pulong sa Ginoo. Bisag ipasadanan na ta sa Ginoo nga, kung ikaulaw mo ako, sa taliwala nining makasasala nga mga tao, ikaulaw kung sabi ka atubangan sa akong amahan. Munang kang yun, warning sa atong Ginoong Jesucristo, na dili nato dapat ikaulaw kit siya o kang iyang pulong. Kay ikaulaw makita niya, kung unsay gisulti sa atong Ginoong Jesucristo, mugid na iyang buhaton. Amen? Mugid na ang iyang buhaton. So, dili tanan na nagtawag sa Ginoo, Ginoo, makasulod sa kingharian. Kato lamang ang iyang pagka-born naging Christian, ang iyang pagka-Diyos nun, makita sa iyang adlaw-adlaw nga binuhatan. Halimbawa, kung nasuko siya, pag nasuko siya, pamalikas dito, lasong dayon na muna ang iyang ugalig yun. Matapos ni Idlapis. Nga mailan mo ang na-confirm ni Idlapis kanina pa. So, medyo init-init pa niya kanina pa. Matapos ni Idlapis nga sabi niya nga si Yahweh, dili na Diyos kontra na sa Ginoong Jesucristo ni Yahweh. Siya nga, mailhan mo ang tinuod nga batasan sa usa ka tawo kung siya ay masuko. Dahil kasagaran, di ba, masuko, awal, dahil ang taas ang tingog, pangkyot. Isa na ko ano usahay. Usahay lagi. Kung magbasa lagi tao sa kapunggan natong, murag tinuod ang kyot. Kung masuko ta, kaya kung masuko, matod ko pa sa una nga, arang-arang ang gilunggo. Dahil kung masuko kay te, may lumanay gihapon kang tingog. Pero kung dili ilonggo, walas dyan din ino. Masuko-suko man gyud. Pero na yung mga kuhan, malaki na nga, pag medyo nagkatigulan ang tao, sakit sa ang katotohanan, no? Sister Marisa, pag medyo natigulan ng ang tao, medyo kapunggan na niya ang iyang kuhan. Ang iyang, kaya daghan na siyang kabasa, plus, mabasa pa niya nga ang bunga. Kung ang usa ka tao na ang Espiritu Santo, mapinugnanon sa kaugalingon. Pag nasuko siya, dili na magtingog. Kay pugnan niya ang iyang basig kung sa mo gawas. Pag di naging mapuggan, mukuha na ito sa utang. Sama na, pagdagan
hinay-hinan ang imong nabasa dahil taas ng imong dako ng imong eksperyensya, hinay-hinay gud dako sa ang kabalhinan sa imong pag-uugali. Ang pag-uugali gid nato ang unang-unang masilip yun nga makita nga tinuod ta nga Kristohanon ang ato ging batasan. Mailan na ba nga atong batasan kay kung kasuko dayon ta kay ang atong kuan dayon, ang atong naong dayon, mailan dayon. Atong naong musunod dayon na. Mo lagi nga akong kauban sa balay basta mo taas ng kaning tingog, yun na yung suko na ho, suko na. Wala ko gingon nga 15 na kaiba na anak kauban ng sa balay. Wala ko tanaw ni Joby, sunod na ako tanaw. Kinabuhi nato ang atong pagtuo sa Ginoong Hesus para makalikay kita sa silot sa lake of fire o makasulod kita sa gingharian sa Dios. Ikinabuhi yun. I-practice kinato. Kay matod pa ni Apostle Paul, Timothy, train yourself to be, sisunod na to, godly. Ma-train ginato. O ang atong basihan sa atong training, ang pulong sa Ginoo. Mura gina ang atong basihan. Ang pulong sa Ginoo, maugay mo train na to, dahil pinaagi lamang sa pulong sa Ginoo, mo-convey ang Espiritu Santo nga kauban nato, si Paraklite, along our side and inside in us. May atong helper nga mabago, matransform ang atong pag-ugali in the image of God. Mao gina in the image of God yun. Mao nang ipakamatyan sa atong Ginoong Jesucristo. Dili kay makaadto ta dito sa langit, naapay kuan dinhi. Napay testing dinhi sa kalibutan na ma-transform ang atong pagkatao in the image of God. Kay diha ta niya gibuhat. Matod pa sa Ginoo, o karon buhaton nato ang tao according sa atong image and according to our likeness. Sa iya atong mga batasan. Unsang batasan sa Ginoo? Pasensyoso. Mapugnuganon, mahigugmaon, gentle, humble. Sumuna ang dapat sa usa ka Kristohanon. Amen? Matod ko pa, di man ta perfect, mosablay man ta, mosablay kita, pero di na ibig sabihin nga tao lang ta. Tao ta nga inubanan sa Espiritu Santo. Tao ta nga gibago sa atong Ginoong Dios sa Espiritu Santo. Kaya natong buhaton dili tungod sa atong kaugalingon. Kaya natong buhaton tungod sa grasya sa Ginoo, sa tabang sa Ginoo, dahil siya ang atong helper, ang Espiritu Santo. Amen? 2 Peter chapter 1 verse 10, Busa mga igsuon ko kang Kristo, matod pa ni Apostle Paul. Paningkamote, unsa ning English sa paningkamote? Do your best. Do your best, oh. O sa ka-word lang, sa ka-word. Tulad na tayo. Basta ka-word lang. Pwede. Strive. Napailain. Nag-bright. Hindi sa RGO. Ano siya pag yun? Dili na ng English. Kaya mga Bisaya man ta. Baling kamote kayo nga masiguro ninyo nga kamote noon nga mga pinili sa Diyos. So, itakit mismo ang maningkamot nga pinili ta sa Ginoong Dios. Kay kung buhaton ninyo kining mga butanga dili gayud kamong mapukan. Unsa ni mga butanga? Tuwa sa verse 5, paingon sa verse 9. Pag-uugali gihapon. Para daw ang atong Kristohanon ay mahimong beneficial, dili sayang. Kung dili mahimong bukas ang pagdawat kaninyo ngadto sa walay katapusan nga gingharian sa atong Ginoo og manluluwas nga si Jesucristo. Dako ang gate, bukas na bukas. Mao kana nga kanunay ko kamong pahinumduman. Bahin ni anang mga butanga. Biblical gyud ang usa ka pastor nga pahinumdom, magtudlo, balik-balik, mahitungod sa pulong sa Ginoo. Kay muni ang ibuhat sa Ginoo through Apostle Peter. Mao kana nga kanunay ko kamong pahinumduman bahin niining mga butanga bisan asayra na ninyo kini ug ligo na kamo diha sa kamaturan nga inyong nadawa. Alang kanako angay gayod nga pahinumduman ko kamo kanunay samtang buhi pa ako. Matod pa ni Apostol Pedro.
Sumunang mupahinomdom kita. Amen? Dahil usay makalimutan ta. Nato siya ni Jen. Tulad is likod. Kung Jen, pagkuhan sa, para sa, siya tawag na to, papel para sa fridge. Ang papel na napiidadaan niyo yung makalimutan man. Ha? Gapas na siya, gapas. So, pahinumdum gid og pahinumdum ka dahil makalimutin ta. Manang adlaw-adlaw gid basahon nato ang pulong sa Ginoo para ma-transform ta according sa atong ginabasa. Sumuning success sa Ginoo ang pagbuhat siya pulong. Success is not about car. Pero ba't sa ito na yung car, no? House, career, and marriage. Success is when Jesus Christ writes your name in His book of life. Amen if you believe. So, pag may sinabing amen if you believe, alam niya yung nakikan. Facebook. So, si Nol makakar na gini siya. Forward sa siya. Karang gwapo man yung service motor man. Pero dili natin ang success sa dogang lang na. Dogang lang na. Kung wala na wala'y problema. Basta ang atong ngalan na isulat sa aklat ng buhay. Amen? Mugi na ang insaktong kalipay dapat sa usa ka Kristohanon. Pero kung ang usa ka Kristohanon nagsala-sala, ambot lang. So kung sa kingon sa pulong sa Ginoo gina atong tumanon. Walay sobra, walay kulang. Amen? Pangingon na gani-ani, apit na mahuman. Agay, manag-yun. Manindog ta mga igsoon. O atong i-meditate ang pulong sa Ginoo karong buntaga. Iyong na pa,